Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Ngayon po ang araw na inaabangan nating lahat bilang mga Kristiyano. Dahil po sa araw na ito, inaalala natin. Sa araw na ito, pinagninilayan natin kung bakit nga ba tayo tinawag na Easter people, the people of the resurrection. Habang pinagninilayan ko po ang mensahe ng Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay, dinala rin po ako sa aking pagninilay sa kanyang pagkabuhay bilang tao, His incarnation. Sa parehong okasyon, in both glorious events, one element stood out. Isa ang common sa kanila. Jesus chose to be born and to be reborn of all places in a cave, sa isang kuweba, isang yungib, isang kuweba para sa isang kuna at kuweba para sa kanyang libingan. A damp, a dirty, and a dark cave. Damp, cold, and lifeless. Nung ipinanganak si Jesus, ayon sa tradisyon at sa ating church father na si Saint Justin the Martyr, he was a 2nd century Christian apologist. Si Jesus ay isinilang sa isang kuweba sa labas lamang ng bayan. Dahil walang gustong tumanggap sa kanila, nakakita sila ng isang malamig, madilim at maruming kuweba kung saan karaniwang inilalagay ang isang hayop. Nang si Jesus naman ay muling nabuhay, siya ay nasa isang malamig at walang buhay na kuweba, isang libingan na natatakpan ng isang malaking bato. Sa parehong okasyon, mayroong isang bagay sa loob na nagpabago sa malamig at walang buhay na kuwebang ito. Sa loob nito, may isang bagay na puno ng init at buhay. Inside, it could not contain a body warm and alive. It could not hold in life. In Jesus, life bursts forth. Sa ating ikalawang pagbasa, sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, isipin ninyo ang mga mula sa itaas, hindi ang makalupa. Namatay kayo at sa Diyos natatago ang buhay kasama ni Kristo. Think of what is heavenly and not what is worldly. Di ba ho, sa ating preparasyon sa panahon ng Kwaresma, sa pagdarasal natin, pag-aayuno, pangungumpisal, nangangakong tayo ay magbabago. We died in our sins, and now we rise into new life in Jesus Christ. Puno po ng sigla at buhay ang ating mga pusong dating malamig at walang buhay. Our cold and lifeless hearts, like that of a damp cave, have burst forth, full of warmth, full of life, all because of Jesus. Kung wala si Jesus na muling nabuhay, mga kapatid, tayo ay mananatili sa malamig na kuweba ng kamatayan. Damp cave, but it was also dark, silent, and depressing. Nung isinilang si Jesus sa isang kuweba, madilim, walang masasayang mga ilaw, walang masasayang musika o tunog, walang pagdiriwang. Sa madaling salita, malungkot. Nang muling mabuhay si Jesus sa isang kuweba, balot din ng kadiliman ng bawat sulok ng kuwebang iyon. Pero sa parehong okasyon, mayroong isang bagay sa loob na nagpabago sa tahimik at nakakalungkot na kuwebang iyon. Sa loob, may isang bagay na bumasag sa kadiliman na naghahari sa kuwebang iyon. Inside,
it could not hold in the light. In Jesus, light bursts forth. Sa ating unang pagbasa, hindi lamang nagpatunay si San Pedro sa mga bagay na nangyari noong kasama pa niya si Jesus nung nabubuhay pa siya. Mga bagay na parte na ng kanyang kasaysayan. Nagpatotoo din siya sa mga bagay na pananampalataya lamang kay Jesus at sa kanyang muling pagkabuhay ang makapagpapatunay. Peter was witnessing to all what he has seen and heard, and now was testifying to it with courage. He was filled with the light of faith. Pero tandaan nyo kung saan siya nanggaling bago dito. The apostles were hiding in the upper room with great fear. Ngunit nang magpakita sa kanila si Jesus pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay at ipadala ni Jesus ang kanyang banal na espiritu pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa langit, sa parehong silid kung saan sila takot na takot, ang mga nakakandadong pinto ay bumukas at sila'y humayo na puno ng tapang, tiwala at pananampalataya. The light radiating from them could never be contained, all because of Jesus. Kung si Jesus na muling nabuhay, sila, dahil kay Jesus na muling nabuhay, sila ay may nagkaroon ng tapang at ng lakas ng loob. Kung wala si Jesus, sila ay nanatili sa madilim na kuweba, nakawalan ng pag-asa. Damp, dark, pero hindi lang yon, dirty, madumi, puno ng dumi. Nang ipinanganak si Jesus sa isang kuweba, puno ito ng maraming uri ng hayop. At kung saan may mga hayop, mayroon ding dumi at umaalingasaw ang baho. Nang si Jesus ay muling nabuhay sa isang kuweba, inilibing siya sa isang kuweba ng bato at lupa, dumi, upang takpan ng inaasahang alingasaw ng amoy ng kamatayan ang nabubulok na bangkay. But in both events, there was something inside that transformed this cave full of dirt, full of dung. Inside, there was something that was oozing with sweet aroma, and it could not hold in what was pure, spotless, and holy. In Jesus, grace and hope burst forth. You know, the gospel was written in the light of the resurrection of Jesus Christ. So in a way, parang isinulat siya ng pabaliktad. It was recalling what had happened in their life with Jesus, but in the view of the resurrection of Jesus. The past made sense only with the resurrection of Jesus. Kahit pag binabasa natin ang Biblia ngayon, binabasa natin ang lumang tipan, we read the Old Testament in the light of the New Testament, and then only will it make sense. Because of the resurrection, we have hope, and we can rely on that hope and that promise, na kahit po gaano kadumi ang ating nakaraan, dahil kay Jesus, maari tayong magbago. Kung wala si Jesus na muling nabuhay, mananatili tayo sa maruming kuweba ng kasalanan. My dear brothers and sisters, today, our caves bursts open because of our risen Lord. Our world is a cave, damp, dark, dirty, and yet He still chose to be born in it so that He could transform it by His life, by His passion and His death, by His resurrection. He was born in it, He dwelt in it, and He broke free from it so that we who were born and who dwelt in this damp, dark, and dirty cave, this cave of death, despair, and sin, can break free from them. That is why death, despair, and sin
can never hold in the life, light, and hope of Christ resurrected. Kaya mga kapatid, tayo ay magsaya at magalak. Dati tayong patay sa kasalanan, muli tayong nabuhay dahil kay Kristong muling nabuhay. Iwanan na po natin ang mga kuweba ng kadiliman at kamatayan. Let us go out of our tombs. Iniwan na ni Jesus yan. Wala si Jesus dyan. Christ is risen. Christ is alive. Amen.